Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, may isang kawayang gubat na bihirang pasukin ng mga tao. Sinasabi ng matatanda na sa bawat pamumulaklak ng kawayan ay may mga nilalang na nagbabantay dito. Mga nilalang na hindi basta nakikita ng karaniwang mata. Doon sa may pusod ng kawayanan, naninirahan ng isang nilalang na tinatawag ng mga matatanda bilang puti na duwende. Isang maliit na katauhan na may balat na parang gatas, mata na kumikislap na tila mga bituin, at tinig na nagbubulong sa ihip ng hangin. Samantala, sa baryong iyon ay nakatira si Gardo, isang binatang mahirap. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang mangangaso ng mga labuyong manok at tikling. Sa tuwing dapit hapon, dala ang kanyang lumang pana at itak na minanapan niya sa kanyang yumaong ama. Pumapasok siya sa kakahuyan upang maghanap ng makakain. Hindi siya marangya, ngunit sa kanyang sipag at tapang, nagagawang mairaos ang araw-araw kasama ang kanyang inang sakitin at dalawang nakababatang kapatid. Ngunit lingid kay Gardo, ilang ulit na siyang pinagmamasdan ng puti na duwende sa may kawayanan. Tuwing makikita siyang dahan-dahang sumusunod sa yapak ng tikling o nagmamasid sa mga pugad ng labuyo, nariyan ang duwende, nakaupo sa mataas na kawayan, pinagmamasdan ang kanyang bawat kilos. Ang duwende may kakaibang interes sa binata, hindi lamang dahil sa tapang nito, kundi dahil ramdam niyang may dalang bigat sa dibdib ang mga ngaso na higit pa sa gutom o kahirapan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, napadpad si Gardo sa pinakaloob ng kawayanan. Hindi niya batid na iyon ang teritoryo ng duwende. Habang sinusundan niya ang isang labuyo na tila namamahinga sa mataas na sanga, biglang umihip ang malamig na hangin at nagingay ang mga kawayan na parang may nagsasalitang hindi niya maunawaan. Tumigil siya, kinabahan, ngunit nagpakatatag. Doon niya unang nasilayan ang kakaibang liwanag sa ilalim na kawayan. Isang munting nilalang na nakatingin sa kanya. Maliit ito, kasing taas lamang ng tuhod ng bata, ngunit ang balat ay kumikintab sa kaputian. Sa unang iglap, kinilabutan si Gardo sapagkat naalala niya ang mga babala ng matatanda. Huwag mong bibisitahin ang pusod ng kawayanan dahil doon nakatira ang mga hindi tao. Ngunit sa halip na takutin siya, ngumiti ang puti na duwende at nagsalita sa tinig na malamig ngunit magaan. Binatang mga ngaso, bakit ka laging nagugutom? Nanlaki ang mata ni Gardo. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o mananatili. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanyang isip. Nagsisimula na ang isang kwentong magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Nakatitig si Gardo sa kakaibang nilalang na nasa kanyang harapan. Ang mga mata ng duwende ay parang mga bituin na kumikislap sa dilim ng kawayanan. Ang hangin ay tila huminto at tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng kawayan ang maririnig. Kinabahan siya ngunit pinilit na huwag ipahalata. Anong klaseng nilalang ka? Mahina at nanginginig na tanong ni Gardo habang hawak pa rin ang kanyang pana. Ngumiti ang puting duwende. Ako ang bantay ng kawayanan na ito. Ako ang nagbabantay sa lahat ng hayop, halaman at kaluluwang napadpad dito. Ngunit matagal na kitang minamasdan, binatang mga ngaso. Ang puso mo'y mabigat, ngunit hindi mo kailanman inabuso ang kagubatan. Lagi mong kinukuha lamang ang sapat para sa pamilya mo. Hindi agad nakasagot si Gardo. Napalunok siya at ibinaba ang pana. Totoo ang sinabi ng duwende. Hindi siya nangangaso upang magpakasasa, kundi upang mailaman lamang sa sikmura ng kanyang ina at mga kapatid. Kung bantay ka ng kawayanan, wika ni Gardo, bakit hindi mo ako pinalalayas? Sabi ng matatanda, ang mga tulad mo'y mapanakit kapag nakapasok kami sa inyong lugar. Umiling ang duwende. Hindi lahat ng kwento'y totoo. May mga duwendeng ang mapaglaro, may masama, ngunit may kagaya ko rin
na nakatali sa tungkuling magbantay. Nakita ko ang gutom sa iyong mata. Nakita ko rin ang pagod mong halos hindi na kaya ng iyong katawan. Kaya't narito ako, Gardo. Nanlaki ang mata ng binata. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ko kailangang tanungin. Sagot ng duwende. Sa bawat hangin na umiihip sa baryo ninyo, dala-dala nito ang inyong mga pangalan, mga hinaing at mga panalangin. Isa kang nilalang na nararapat tulungan. Sa mga salitang iyon, hindi maipaliwanag ni Gardo ang kanyang naramdaman. Pinagsamang takot, pagtataka at isang munting pag-asa. Lumapit ang duwende at sa kanyang maliit na kamay ay lumitaw ang kakaibang liwanag. Ito'y parang butil ng ginto, kasing laki ng buto ng mais na nagliliwanag sa gitna ng kawayan. Ito ang butil ng biyaya, wika ng duwende. Kung tatanggapin mo ito, hindi ka na magugutom. Ngunit may kapalit. Ang tatanggap ng biyayang ito ay kailangang maging bantay din ng kawayanan. Katulong ko sa pagprotekta laban sa mga sakim na tao at nilalang na nagnanais sumira rito. Napaisip si Gardo. Kung tatanggapin niya ang alok, maaaring maligtas ang kanyang pamilya sa gutom. Ngunit kasabay nito ay responsibilidad na higit pa sa kanyang inaasahan. Isang responsibilidad na maaaring magdala sa kanya ng kapahamakan. Naramdaman niyang biglang umihip ang malamig na hangin at ang mga kawayan ay sabay-sabay na yuyuko na tila nakikinig sa magiging sagot niya. Huminga siya ng malalim at tinitigan ang maliit na duwende. Kung ang kapalit ng pagkain ng aking pamilya ay ang pagbabantay sa kagubatang ito, wika ni Gardo, handa akong tanggapin. Ngumiti ang duwende at ang kanyang tinig ay muling umalingaw-ngaw na parang himig ng hangin. Mula sa gabing ito, Gardo, hindi ka na isang karaniwang mangangaso lamang. Ikaw na ngayon ay tagapangalaga ng kawayanan. At sa unang pagkakataon, nadama ni Gardo ang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Tila ba ang lahat ng sigla ng kawayan at kagubatan ay pumasok sa kanyang mga ugat. Ngunit sa kalayuan, may dalawang matang nagmamasid. Isang nilalang na matagal nang nagnanais sakupin ng kawayanan at ngayon ay nagagalit sapagkat may bagong tagapangalaga ang dumating. Matapos tanggapin ni Gardo ang butil ng biyaya mula sa puting duwende, tila nagiba ang lahat sa kanyang pakiramdam. Ang dating panghihina ng kanyang katawan ay napalitan ng bagong lakas at ang kanyang paningin ay naging mas malinaw kaysa dati. Sa dilim ng kagubatan, nasisilayan na niya ang bawat galaw ng mga sanga, bawat kislap ng mata ng mga ibon at hayop. Ang kanyang pandinig ay naging mas matalas. Kahit ang pinakamahinang pagaspas ng pakpak ng tikling ay hindi niya maitatago. Simula ngayon, sabi ng duwende, ikaw ay hindi lamang mangangaso, kundi tagapangalaga rin. Gamitin mo ang lakas na ito para sa kabutihan at hindi para sa kasakiman. Tumango si Gardo, bagamat naroon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi na ordinaryo ang buhay na kanyang tatahakin. Ngunit bago pa niya tuluyang maunawaan ang lahat, may malamig na hanging dumaan at kasabay nito'y nagdilim ang paligid. Ang mga kawayan ay tila umatungal sa kanilang pagyuko at may mga ibon na nagliparan na parang may kinatatakutan. Napakunot ang noo ng duwende. Nararamdaman mo ba iyon, Gardo? Tumango siya. Oo, may kung anong malamig na presensyang lumalapit. Mula sa malayo, sa pinakaloob ng kawayanan, may kumikislap na dalawang pulang mata. Unti-unti itong lumalapit at kasabay ng bawat yapak ay ang pagyanig ng lupa. Nang ito'y sumilip sa liwanag ng buwan, nasilayan ni Gardo ang isang nilalang na hindi niya pa nakikita kailanman. Malaki, mabalahibo, at may mukhang parang pinaghalo ng tao at baboy ramo, ngunit mas matindi at mas nakakatakot. Ito ang tamawo ng dilim, bulong ng duwende,
bahagyang nanginginig ang tinig. Isa sa mga nilalang na nais sakupin ng kagubatan at gawing pugad ng kasamaan. Nagpakawala ng malakas na ungol ang halimaw at ang mga ibon ay muling nagliparan sa takot. Nakita ni Gardo kung paano nagningning ang ngipin nito, matutulis at handang dumurog ng laman. Ako ang tunay na bantay ng kagubatang ito. Sigaw ng tamawo ng dilim. Ang tinig nito'y parang halo-halong huni ng uwak at dagundong ng kulog. At ikaw, duwende, ay wala ng silbi. Ang bagong tagapangalaga mong pinili ay magiging pagkain ko ngayong gabi. Itinaas ni Gardo ang kanyang pana, ngunit bigla niyang napagtanto. Hindi na sapat ang kanyang lumang sandata. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang dibdib at sa loob nito'y sumiklab ang liwanag ng butil ng biyaya. Sa isang iglap, ang kanyang pana ay tila kumislap at nagkaroon ng kakaibang sigla, parang nilagyan ng kapangyarihan ng mismong kawayanan. Gardo, wika ng duwende, ito na ang unang pagsubok mo. Ang kapalaran ng kagubatan at ng iyong pamilya ay nakasalalay sa iyong tapang. Humakbang ang tamawo ng dilim at ang lupa'y umuga sa bigat ng kanyang katawan. Ang mga kawayan ay tila nagbababala, nag-iingay sa bawat hampas ng hangin. Huminga ng malalim si Gardo, mahigpit na hawak ang kanyang pana, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi lamang siya isang mangangaso ng tikling o labuyo. Ngayon, haharapin niya ang isang nilalang na kayang lumamon ng buong baryo kung nanaisin. Sa gabing iyon, nagsimula ang unang tunay na labanan ng bagong tagapangalaga ng kawayanan. Nanginginig ang mga dahon ng kawayan habang unti-unting sumusugod ang tamawo ng dilim. Ang bawat yapak nito'y tila lindol at ang malamig na ihip ng hangin ay may kasamang amoy ng nabubulok na laman. Si Gardo, bagamat kabado, ay hindi umatras. Sa halip, itinaas niya ang kanyang pana na ngayoy kumikislap na parang may buhay, tila sinapian ang lakas ng mismong kagubatan. Gardo, sigaw ng duwende mula sa kanyang kinatatayuan. Tandaan mo, hindi ito ordinaryong halimaw. Ang kahinaan nito ay nakatago sa gitna ng kanyang dibdib, kung saan nagliliwanag ang pusod ng kanyang kasamaan. Ngunit bago pa makasagot ang binata, mabilis na sumugod ang tamawo ng dilim. Sa isang iglap, inangat nito ang isang malaking sanga at ibinato kay Gardo. Mabilis siyang nakatalon, ramdam ang kakaibang bilis na dumadaloy sa kanyang katawan dahil sa butil ng biyaya. Sa unang pagkakataon, nagawa niyang umiwas na parang ibon na lumilipad. Hindi ka makakatakas, mortal, ungol ng tamawo. Sabay hampas na kanyang matulis na kuko sa kawayan. Sa lakas ng kanyang galit, 3 kawayan ang naputol at bumagsak sa lupa. Huminga ng malalim si Gardo at nagbitaw ng unang palaso. Ang panay kumislap at dumiretso sa balikat ng halimaw. Sa halip na mamatay, nagngalit ito at lalo pang lumaki ang mga mata nitong pulang-pula. Ang sugat ay agad naghilom at tumawa ito ng malakas, parang kidlat na gumigiba ng katahimikan. Ganyan ba ang lakas na ibinigay sa iyo ng duwende? Pang-uuyam ng halimaw. Hindi mo ako matatalo. Ngunit sa bawat hampas ng tamawo, napapansin ni Gardo ang isang kakaibang bagay. Bawat sandaling tumatama ang kanyang palaso, bagamat naghihilom ang sugat, ay lumalabas ang usok na maitim, parang unti-unting nauupos na apoy sa katawan ng nilalang. Gardo, sigaw muli ng duwende. Huwag kang tumigil. Bawat tama ng iyong palaso'y nagpapahina sa kanya. Tandaan mo, sa oras na maubos ang usok sa kanyang katawan, lalabas ang kanyang tunay na anyo. Muling pinalipad ni Gardo ang kanyang palaso. 1, 2, 3. Paulit-ulit na tumatama sa katawan ng halimaw. Ang tamawo ng dilim ay lumalakas ang sigaw ng pagkagalit, ngunit unti-unti rin itong bumabagal.
Ang maitim na usok ay lumalabas na parang alimuom at ang paligid ay nababalot ng amoy na nakakasulasok. Hanggang sa dumating ang sandali, isang maliwanag na sinag ang lumabas mula sa dibdib ng halimaw. Doon nakita ni Gardo ang sinasabi ng duwende. Isang kumikislap na kristal na kulay abo, nakabaon sa laman nito. Ngayon, Gardo, utos ng duwende, ang huling palaso, ituon mo sa pusod ng kanyang kasamaan. Pinunasan ni Gardo ang pawis sa kanyang noo, huminga ng malalim, at iniunat ang kanyang pana. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, at ang mga kawayan ay tila sabay-sabay na nagbigay ng dasal. Sa isang iglap, binitawan niya ang palaso. Tumagos ito sa dibdib ng tamawo ng dilim at diretso sa kristal. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa halimaw, kasabay ng pagkabasag ng kristal. Ang kanyang buong katawan ay nagliyab sa liwanag at unti-unti itong nagabo, naglaho sa harap ni Gardo. Hingal na hingal ang binata, nanginginig ang mga kamay, ngunit alam niyang nagtagumpay siya. Sa kanyang tabi, lumapit ang duwende at ngumiti. Magaling, Gardo, wika nito. Pinatunayan mong karapat-dapat ka sa tungkuling ito. Ngunit tandaan mo, ang tamawo ng dilim ay hindi nag-iisa. Marami pa silang darating. At mula ngayon, hindi lamang ang iyong pamilya ang poprotektahan mo, kundi ang buong kagubatan at baryo. Napatingin si Gardo sa malamig na langit kung saan ang buwan ay saksi sa kanyang unang laban. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang bigat ng bagong responsibilidad. Isang laban na hindi pa nagtatapos. Kinabukasan, matapos ang nakakapagod na laban sa tamawo ng dilim, ay umuwi si Gardo sa kanilang kubo. Nanginginig pa ang kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang pagod. Nang makita siya ng kanyang inang sakitin at mga kapatid, nagulat ang mga ito sapagkat dala niya ay isang malaking tikling at 2 labuyo, pinakamalaking huli niya sa lahat ng kanyang pangangaso. Anak, saan ka nakakuha ng mga ito? Tanong ng ina, may halong tuwa at pagtataka. Ngumiti lamang si Gardo at umiwas sa mga tanong. Alam niyang hindi madaling ipaliwanag na siya'y nakipaglaban sa isang halimaw kagabi at nakatagpo ng isang puting duwende na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Habang sila'y kumakain ng masaganang almusal na matagal na nilang hindi natitikman, biglang kumatok sa kanilang pintuan si Mang Basilio, ang matandang mangangaso ng baryo. Kilala si Mang Basilio sa kanyang matalas na pakiramdam sa kagubatan. Gardo, anya, narinig ko kagabi ang malakas na alingaw-ngaw mula sa kawayanan. Para bang may halimaw na sumisigaw at may kidlat na pumutok. Hindi ba't doon ka madalas nang huhuli ng tikling? Ano ang nakita mo? Natigilan si Gardo. Alam niyang hindi niya pwedeng isiwalat ang lahat. Ngunit hindi rin siya pwedeng magsinungaling sa matatandang gaya ni Mang Basilio. Wala po akong nakitang kakaiba, sagot niya. Maliban sa maraming ibon na nagliparan at mga kawayan na nag-ingay. Ngunit hindi kumbinsido ang matanda. Hindi ako bulag, Gardo. Alam kong may nilalang na gumalaw kagabi. Maging maingat ka. At saka ito umalis, nakakunot ang noo. Samantala, sa baryo, mabilis na kumalat ang balita. May mga magsasaka na nagsabing nakita raw nilang nagliyab ang langit sa direksyon ng kawayanan. May mga batang nagkwento na nakarinig sila ng malakas na sigaw ng halimaw. Ang ilan ay natakot at nagsimula ng magdasal sa simbahan. Ang iba naman ay naniwalang may masamang espiritu na gumagala. Dumating pa ang hepe ng baryo, si Kapitan Turing, upang magpatawag ng pagpupulong sa gitna ng plaza. Mga kababayan, sigaw ng kapitan, kailangang mag-ingat tayo. May mga ulat na kakaibang nilalang ang gumagala sa kagubatan. Huwag muna kayong pumasok doon, lalo na sa may kawayanan. Baka kayo'y mapahamak. Tahimik ang lahat
hanggang sa may isang boses na sumingit. Si Eduardo, anak ng isang mayamang magsasaka na kilala sa kayabangan. Baka naman gawa-gawa lang yan, sigaw ni Eduardo. Kung totoo mang may halimaw, kaya ko yang patumbahin. Hindi tulad ng mga duwag na mga ngaso dito sa baryo, sabay tingin kay Gardo na nooy nakatayo sa gilid. Nag-init ang dugo ni Gardo, ngunit pinigilan ang sarili. Alam niyang hindi niya kayang ipagtapat ang katotohanan. Ngunit bago pa matapos ang pagpupulong, biglang humampas ang malamig na hangin at napatigil ang lahat. Ang mga aso sa baryo ay nag-ingay at nagkagulo. Mula sa dulo ng kalsada, may batang tumakbo, hingal na hingal. May nakita kaming kakaiba. Sa gilid ng ilog, may nilalang na mabalahibo at pulang mata. Nilamon ang 2 kambing ni Mang Pedro. Nagkagulo ang mga tao. Ang kaba ay bumalot sa buong baryo. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin ang duwende mula sa anino ng kawayanan at bulong niya sa hangin na nakarating kay Gardo. Hindi pa tapos ang laban, Gardo. Ang tamawo ng dilim ay may mga kasamahan na pakuyom ng kamao ang binata. Ngayon, alam na niyang hindi na siya maaaring manahimik. Ang laban ay hindi lamang para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ito'y para sa buong baryo na kanyang kinalakihan. Kinagabihan, matapos ang kaguluhan sa baryo, bumalik si Gardo sa kawayanan upang magbantay. Nasa dibdib pa rin niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi siya mapakali sapagkat alam niyang hindi nag-iisa ang tamawo ng dilim. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang mga kawayan ay tila nagbubulungan at ang ihip ng hangin ay may dalang babala. "Maghanda ka, Gardo," bulong ng puting duwende na muling nagpakita. Ang halimaw na iyong nilabanan kagabi ay may mga kasamahan, mga anino ng gabi na uhaw sa dugo ng tao at hayop. Hindi pa man tapos ang duwende sa pagsasalita, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula sa direksyon ng baryo. Sunod-sunod na sigawan ang narinig ni Gardo. Mga iyak ng kababaihan, sigaw ng mga bata, at ang tunog ng mga aso na nagwawala. "Baryo!" bulalas ni Gardo. "Sinalakay na nila." Agad siyang kumaripas ng takbo, mabilis na parang hangin. Dala ang kanyang pana at itak. Pagdating niya sa gilid ng baryo, nasaksihan niya ang kakila-kilabot na tanawin. 3 nilalang na mabalahibo, kasing laki ng kalabaw, ang gumagala sa gitna ng mga kubo. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at ang mga ngipin ay matutulis na tila mga sundang. Ang isa'y lumalapa ng kambing, ang isa na may winawasak ang bubong ng isang bahay, habang ang pangatlo ay hinahabol ang mga tao. Mga anino ng tamawo, sigaw ng duwende mula sa kawayanan. Mga alagad ng dilim. Nag-ikot ang mga tao sa takot. Si Kapitan Turing ay may hawak na gulok ngunit nanginginig ang kamay. Si Mang Basilio naman ay kumakasa ng pana, subalit halatang takot din. Ang mga babae at bata ay nagsisiksikan sa gilid ng plaza. Humakbang si Gardo sa gitna ng kaguluhan. "Tumakas kayo! Ako na ang haharap sa kanila!" Nagtaka ang lahat. Paano kayang kakayanin ng isang binatang mga ngaso ang 3 halimaw na ito? Ngunit bago pa makapagsalita ang mga tao, mabilis na kumilos si Gardo. Pinalipad niya ang unang palaso at sa iglap na iyon, sumabog ang liwanag na parang kidlat. Tinamaan ang halimaw na umaatake sa bubong. Napaatras ito, nagsisigaw ng malakas bago muling sumugod. Nagulat ang mga tao. Ang pana ni Gardo ay hindi na ordinaryo. May kakaibang liwanag at lakas na hindi pa nila nakikita kailanman. Si Gardo, bulong ng isang matanda. Hindi siya ordinaryong mga ngaso. Siya ay tila may basbas ng mga espiritu. Ngunit hindi basta-basta susuko ang mga halimaw. Ang isa ay biglang sumugod kay Gardo, mabilis na parang aso na gutom. Sa bilis ng kanyang bagong lakas, nakailag siya at sabay hinampas ng itak na kumikislap. Tumama ito sa leeg ng halimaw
at lumabas ang maitim na usok na parang asupre. Ngunit ang pangatlong halimaw ay mabilis na lumapit sa mga tao, handang lamunin ang sino mang makuha. Doon nagpakita muli ang duwende at sa kanyang maliit na kamay ay lumabas ang liwanag na nagmistulang harang sa pagitan ng halimaw at ng mga bata. "Gardo, tapusin mo sila bago sila makatawag ng iba pang kasamahan," sigaw ng duwende. Muling pinunuan ni Gardo ang kanyang pana, nakatuon ang mata at isa-isang pinaputukan ang mga halimaw. 1, 2, 3. Bawat palaso'y dumidiretso sa kanilang dibdib at unti-unting nauupos ang kanilang mga katawan hanggang sa maging abo at usok. Nang tuluyang naglaho ang mga halimaw, bumagsak si Gardo sa lupa, hingal na hingal at pawis na pawis. Lumapit ang mga tao at sa unang pagkakataon, nakita nila ang binata bilang higit pa sa isang mangangaso. "Si Gardo ang nagligtas sa atin," sabi ni Kapitan Turing. "Ngunit paano niya nagawa ito?" Tahimik si Gardo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat, ngunit sigurado siya sa isang bagay, hindi pa ito ang huli. At sa dilim ng kagubatan, mula sa malayo, may mga matang muling nagmamasid. Ang tunay na pinuno ng mga anino ay hindi pa nagbubunyag ng sarili. Matapos ang madugong sagupaan sa baryo, pansamantalang bumalik ang katahimikan. Ngunit alam ni Gardo na iyon ay panandalian lamang. Ang mga nilalang na kanilang nakaharap ay hindi basta-basta nawawala. Sila'y mga anino lamang ng mas malaking kasamaan. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga tao sa plaza. Ang lahat ay nagtatanong kung paano naligtas ang baryo at sino ang nagligtas. Doon, nagsimulang kumalat ang bulungan. Si Gardo, hindi lang pala siya simpleng mangangaso. Parang may kapangyarihan ang kanyang pana. Baka may kaalyado siyang engkanto. Ngunit si Eduardo, ang mayabang na anak ng mayamang magsasaka, ay hindi natuwa. "Huwag kayong maniwala agad. Baka may pakanalang siya para maging bida sa baryo. Sino ba siya kundi isang hampas lupa?" Nagalit si Mang Basilio at sinagot si Eduardo. "Kung hindi dahil kay Gardo, nilamon na ng mga halimaw ang mga anak mo at baka ikaw pa mismo ang naging hapunan nila. Magpasalamat ka." Natahimik si Eduardo, ngunit nag-iwan ng masamang titig kay Gardo. Samantala, sa kabilang panig ng kagubatan, sa pusod ng isang kuweba, nagtipon ang mga nilalang ng dilim. Sa gitna nila'y isang matangkad na anino, nakabalot sa itim na balahibo, may sungay na parang sa kalabaw at mga matang kumikislap na pula. Siya si Harangot, ang pinuno ng mga tamao ng dilim. "Ipinahiya ninyo ako," ungol ni Harangot. Ang tinig ay parang kalabog ng kulog. "Isang mortal lamang ang lumaban sa inyo at natalo kayo." "Nagbago ang kanyang lakas, Panginoon," sagot ng isa sa mga anino. "May basbas siya ng duwende. Ang kanyang panay may liwanag ng kawayanan." Naggingit-ngit si Harangot. "Kung gayon, siya ang bagong bantay na pinili ng duwende. Hindi ako papayag. Ang kawayanan ay akin. Ang baryo'y magiging pugad ng dilim at wala ni isang mortal ang makakahadlang." Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa dilim ay nagsilabasan ang iba pang mga halimaw. Mga ibong malalaki na may mga ngiping matutulis. Mga mababangis na nilalang na parang aso ngunit may katawan ng tao at mga nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo. "Maghanda kayo," sigaw ni Harangot. "Sa susunod na buwan, sa kabilugan ng buwan, babagsak ang buong baryo. Ngunit bago iyon, subukan natin ang tibay ng bagong tagapangalaga. Padalhan siya ng mga pagsubok hanggang siya'y manghina at bumagsak." Samantala, si Gardo ay tahimik na nagbabantay sa gilid ng kawayanan. Lumapit ang puting duwende at bumulong. "Ngayon mo na makikilala ang tunay na kalaban, Gardo. Si Harangot, ang pinunong matagal nang nagnanais sakupin ang kagubatan at alipinin ang mga tao. Hindi magiging madali ang laban. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa." Tumingin si Gardo sa kawayanan
sa mga bituin sa langit at sa kanyang sariling mga kamay na hawak ang pana. Naroon ang kaba, ngunit naroon din ang determinasyong hindi niya pa naramdaman kailanman. Kung dati nangangaso lang siya ng tikling at labuyo para sa pamilya, ngayon siya na ang magiging sandata laban sa isang hukbo ng kadiliman. Mula nang mabunyag ang pangalang Harangot, hindi na naging panatag si Gardo. Araw-gabi, nakikinig siya sa bawat kaluskos sa kawayanan, nakabantay sa bawat anino na dumadaan. Alam niyang darating ang mga pagsubok na ibabato ng pinuno ng dilim. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, napansin niyang biglang tumahimik ang paligid. Ang mga palakay tumigil sa pagkokak at ang mga kuliglig ay tila biglang nawala. Doon niya narinig ang kakaibang tunog. Isang huni ng ibon, ngunit mababa, parang hagikik ng tao. Paglingon niya, bumungad ang 3 dambuhalang ibon na itim ang mga balahibo. May mga mata na kasing pula ng apoy. Ang kanilang mga tuka ay matalim na parang sibat. At bawat hampas ng pakpak ay nagdudulot ng alon sa tubig ng ilog. Mga wakwak ng kadiliman. Bulong ng duwende na biglang sumulpot sa kanyang tabi. Mga nilalang na ipinadala ni Harangot. Ang kanilang mga pakpak ay nagdadala ng sakit at takot. Agad na naghandang lumaban si Gardo. Inangat niya ang kanyang pana at pinakawalan ang unang palaso. Ngunit sa bilis ng mga halimaw, naiwasan nila ito at lumipad ng paikot-ikot sa kanyang ulunan. Ang kanilang mga huni nakabibingi. Halos ikapugto ng hininga ng binata. Gardo, huwag mong tutukan ang kanilang katawan, sigaw ng duwende. Ang kanilang kahinaan ay nasa kanilang mga anino. Bantayan mo ang lilim na bumabagsak sa lupa. Nagmasid si Gardo. Sa bawat lipad ng mga wakwak, napansin niyang ang kanilang mga anino ay hindi sumusunod ng tama. Ang anino'y mas mabagal. At doon nakikita ang kanilang tunay na anyo. Pinakawalan niya ang susunod na palaso, hindi sa mismong ibon, kundi sa anino nito sa lupa. Sumabog ang liwanag at ang isa sa mga halimaw ay nagsisigaw bago bumagsak sa ilog, naging abo. Nagpatuloy ang laban, 2 pang wakwak ang lumusob, ngunit sa bawat pagbato ng palaso ni Gardo sa kanilang mga anino, unti-unti silang napahina at naglaho. Nang matapos ang lahat, hingal na naman si Gardo, ngunit tagumpay siyang nakaligtas. Subalit hindi pa doon natapos ang lahat. Pag-uwi niya sa baryo, sinalubong siya ng iyakan. Ang mga palay sa bukirin ay nalanta at ang mga baboy sa kulungan ay isa-isang namatay. Gardo, sabi ng kapitan, parang may sumpa na bumabalot sa atin. Bawat araw, may nangyayaring masama. Kambing kahapon, palay ngayon. Ano pa ang susunod? Alam ni Gardo na gawa ito ng mga halimaw ni Harangot. Hindi lang sila lumulusob ng harapan. Sila'y unti-unting sumisira sa kabuhayan ng baryo. Lumapit muli ang duwende at nagwika. Ito ang mga pagsubok ng kadiliman, Gardo. Hindi lamang lakas ang sinusubok nila, kundi ang iyong tibay ng loob at ang pagkakaisa ng baryo. Kapag bumigay ang iyong mga kababayan sa takot at kasakiman, madali silang masasako. Tumitig si Gardo sa mga tao. Nakita niya ang kanilang takot, ngunit nakita rin niya ang pag-asa sa kanilang mga mata tuwing siya'y lumalaban. Mga kababayan, sigaw niya, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Habang ako'y naririto, hindi ko hahayaang sakupin ng kadiliman ng ating baryo. Ngunit kailangan ko ang inyong tulong. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Muling nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Unti-unti, nagsimulang magningas ang tapang sa kanilang dibdib. Ngunit sa dilim ng kagubatan, muling natawa si Harangot. Magpakatapang ka, Gardo, wika niya habang pinagmamasdan ng baryo mula sa malayo. Dahil ang susunod kong ibabato ay higit na mabangis kaysa sa lahat ng iyong nakaharap. Sa mga araw na lumipas, muling nagbalik ang katahimikan sa baryo.
Ngunit alam ni Gardo at ng puting duwende na isa lamang itong mapanlinlang na pahinga. Lalong lumalakas ang presensya ng dilim sa paligid ng kawayanan. At gabi-gabi may mga kakaibang huni at sigaw na naririnig ang mga tao mula sa bundok. Isang gabi, dumating ang kasukdulan ng mga pagsubok. Habang natutulog ang baryo, biglang dumagundong ang lupa. Ang mga aso'y nagsiiyakan, ang mga bubong ay kumalabog, at ang hangin ay umalingasaw ng amoy na parang nabubulok na karne. Mula sa pusod ng kagubatan, lumabas ang isang dambuhalang nilalang. Mas mataas pa sa punong kawayan. Ang balat ay kulay abo at puno ng sugat na hindi naghihilom. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab na pula at ang bibig ay naglalaway ng maitim na likido. May hawak siyang punong kahoy na pinilas at ginawang sandata. Siya si Buralok, ang pinakamalakas na kampon ni Harangot. "Mga mortal!" sigaw nito. Ang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. "Ako ang sisira sa inyong tagapangalaga. Ako ang sisira sa inyong baryo." Nagtakbuhan ang mga tao sa takot, nagsisiksikan sa simbahan at mga kubo. Ngunit si Gardo, dala ang kanyang pana at itak, ay lumabas mula sa gitna ng plaza. Kasama niya ang duwende na nakatayo sa kanyang balikat, kumikislap ang maliit na katawan na parang bituin. "Buralok," sigaw ng duwende. "Matagal ka nang alipin ni Harangot. Ngayon ay haharapin ka ng bagong tagapangalaga ng kawayanan." Tumawa si Buralok, ang tawa'y parang lindol. "Isang binata laban sa akin? Ha ha ha, dudurugin kita tulad ng pagdurog ko sa mga kalaban ko noon." Agad na umatake ang halimaw, winasiwas ang punong hawak. Mabilis na tumalon si Gardo, halos lumipad, salamat sa kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Pinakawalan niya ang isang palaso, ngunit tumama lamang ito sa balikat ni Buralok at tumalbog na parang bato. "Hindi siya tulad ng mga halimaw na nakaharap mo," babalaan duwende. Ang kanyang katawan ay binabalot ng balat na bakal. Hindi sapat ang karaniwang palaso. Nag-isip si Gardo. Habang umiikot siya, napansin niya na sa tuwing gumagalaw si Buralok, may bahagi ng kanyang dibdib na nagbubukas. Isang sugat na hindi tuluyang naghihilom, kung saan lumalabas ang maitim na usok. Doon siya mahina. Bulong ni Gardo. Muling sumugod si Buralok. Sa lakas ng kanyang paghampas, gumuho ang isang kubo at nagliyab ang apoy. Ang mga tao'y nagsigawan, ngunit si Gardo'y nanatiling matatag. Tumalon siya sa isang kawayan, gumamit ng bilis na parang hangin, at mula roon ay pinakawalan ang kanyang palaso, tuon sa sugat ng halimaw. Diretsong tumama ang palaso sa sugat. Umungol si Buralok ng malakas, at ang usok na maitim ay lumabas ng mas marami. Ngunit hindi pa siya bumagsak, lalo pa itong nagalit. Hinampas niya ang lupa, at sa isang iglap, bumuka ang lupa at nagsilabasan ang maliliit na halimaw na parang daga, ngunit may mga pangil. Nagsimulang salakayin ang mga tao. "Gardo!" sigaw ng duwende. "Kung hindi mo tatapusin si Buralok, mapupuksa ang buong baryo." Kumakabog ang dibdib ni Gardo. Pinakawalan niya ang sunod-sunod na palaso. Bawat isa'y nagdudulot ng liwanag hanggang sa tuluyang lumaki ang sugat ni Buralok. Sa huling pagkakataon, iniunat niya ang pinakamalakas na palaso. Nagniningas ng puti at berde na tila pinaghalo ng liwanag ng buwan at ng kawayan. "Para sa baryo! Para sa ating lahat!" sigaw ni Gardo sabay bitaw ng palaso. Diretsong tumama sa dibdib ni Buralok ang palaso. Sa sandaling iyon, sumabog ang kanyang katawan sa liwanag. Ang halimaw ay nagwala, umungol, at unti-unting naging abo na dinala ng hangin. Ang maliliit na halimaw ay nagsipaglaho kasabay ng kanilang pinuno. Bumagsak si Gardo sa lupa, nanginginig at pagod, ngunit nakangiti. Ang mga tao'y lumabas mula sa kanilang mga kubo,
nagsigawan ng papuri. Si Gardo, ang ating tagapaglaban. Niligtas niya tayo. Ngunit sa malayo mula sa pusod ng bundok, natanaw nila ang 2 pulang matang nagliliyab, si Harangot mismo. Magaling, Gardo, bulong nito mula sa dilim. Ngunit sa kabilugan ng buwan, ako mismo ang bababa upang kitlin ang iyong buhay. At nagsimula ang pagbibilang patungo sa pinakahuling laban. Dumating ang gabing pinakahihintay, ang kabilugan ng buwan. Ang buong baryo ay balot ng kaba at dasal. Lahat ng tao ay nagtipon sa gitna ng plaza. May mga dalang kandila, rosaryo at mga lumang pamana ng kanilang mga ninuno, mga anting-anting, medalyon at krus na gawa sa kawayan. Ngunit kahit anong panalangin, ramdam ng lahat ang bigat ng hangin, tila nakabitin sa ere ang isang bagyong paparating. Si Gardo, nakatayo sa gilid ng kawayanan, ay mahigpit na hawak ang kanyang pana. Sa kanyang tabi ang puting duwende, na ngayoy mas maliwanag ang kislap, para bang pinagsama-sama ang lakas ng lahat ng kawayan sa buong gubat. Gardo, bulong ng duwende. Ito na ang pinakahuling laban. Si Harangot mismo ang bababa ngayong gabi. Tandaan mo, hindi lang ito laban ng isang mortal laban sa halimaw. Ito'y laban ng liwanag laban sa dilim. Bumukas ang lupa sa pusod ng bundok. Mula roon ay lumabas ang napakalaking nilalang, si Harangot. Ang kanyang katawan ay balot ng balahibo at mga kaliskis. Ang mga sungay ay kasing haba na sanga ng kawayan, at ang kanyang 2 mata ay naglalagablab na pula. Sa bawat hakbang, yumanig ang lupa at ang mga aso sa baryo ay nagsiiyakan at nagsitago. Gardo, sigaw ni Harangot. Ang boses ay parang kulog. Ikaw ang pumigil sa aking mga kampon. Ikaw ang dahilan kung bakit nabigo si Buralok. Ngayon, dudurugin kita. At ang buong baryo na ito ay magiging abo. Humakbang si Gardo pasulong. Hindi ka makakapanira dito, Harangot. Hanggat ako ang bantay ng kawayanan, hindi mo madidilim ang muli ang lupaing ito. Mabilis na sumugod si Harangot. Winasiwas ang kanyang malaking kamay. Tumalon si Gardo at pinakawalan ang isang palaso. Ngunit tinablan lang ito at natunaw sa apoy na bumabalot sa katawan ng halimaw. Tao ka lang, sigaw ni Harangot. Hindi mo ako matatalo. Ngunit narinig ni Gardo ang tinig ng duwende. Gardo, alalahanin mo ang ipinagkaloob na butil ng biyaya. Hindi lamang ito kapangyarihan sa iyong pana. Ang lakas mo ay galing sa pagkakaisa ng iyong puso sa kagubatan at sa mga tao. Huwag mong kalimutan, hindi ka nag-iisa. Tumingin si Gardo sa kanyang baryo. Nakita niya ang kanyang ina at mga kapatid na nagdarasal. Nakita niya ang mga kababayan na nakataas ang kanilang kandila. At narinig niya ang kanilang sabayang sigaw. Gardo, laban! Muling kumulog ang kanyang dibdib. Pinakawalan niya ang sunod-sunod na palaso, ngunit ngayon ay may kasamang dasal at lakas ng buong baryo. Ang mga palaso'y nagningas ng liwanag na kulay puti at berde. Parang apoy ng kawayan at sinag ng buwan na nagsanib. Tumama ang mga ito sa katawan ni Harangot at unti-unti itong nanghina. Ngunit hindi pa siya bumabagsak. Ang kanya 2 mata ay lalo pang nagapoy at sa huling pagkakataon ay sinugod niya si Gardo. Ngayon ka mamamatay. Ngunit sa mismong iglap na iyon, nagningning ang pana ni Gardo na parang bituin. Ang duwende naglaho at sumanib sa pana. At ang buong kawayanan ay tila nagbigay ng lakas. Heto ang pagtatapos mo, Harangot! Sigaw ni Gardo sabay bitaw ng huling palaso. Diretsong tumama sa noo ng halimaw ang palaso. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang bumulusok. At ang buong baryo'y natakpan ng sindi na parang araw. Nagsisigaw si Harangot, nagwala, ngunit ang kanyang katawan ay unti-unting naging abo na tinangay ng hangin. Nang tuluyang maglaho ang halimaw, bumagsak si Gardo sa lupa, pagod at hingal, ngunit nakangiti.
Ang mga tao'y nagsidagsaan, nagsisigawan ng papuri. Tagumpay tayo! Si Gardo ang ating tagapaglaban. At sa unang pagkakataon, hindi na siya simpleng mangangaso ng tikling at labuyo. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng kawayanan at ng baryo. Ang bayani na nagligtas sa kanila mula sa kadiliman. Ngunit bago tuluyang mawala ang duwende sa kanyang tabi, may iniwan itong bulong. Gardo, matatapos ang laban sa isang halimaw, ngunit hindi sa lahat ng kasamaan. Lagi kang maging handa, sapagkat habang may dilim, lagi kang kakailanganin. At ang binata'y tumingin sa buwan, simbolo ng pagtatapos ng isang laban at simula ng bagong tungkulin. Lumipas ang mga linggo matapos ang pagbagsak ni Harangot. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang mga bukirin ay muling namulaklak, ang mga hayop ay nagbalik sa kanilang lakas, at ang katahimikan ay bumalik sa mga gabi. Ang mga taong dati takot na takot sa bawat huni ng kuliglig at kaluskos ng kawayan ay ngayoy natutong muling magtiwala na ligtas ang kanilang tahanan. Si Gardo na dating simpleng mangangaso ng tikling at labuyo ay hindi na basta binabaliwala. Ang mga tao ay tumitingin sa kanya ng may paggalang at madalas siyang lapitan ng mga kabataan na humihiling na turuan silang manghuli o magturo ng tapang. Ngunit si Gardo ay nanatiling mapagpakumbaba. Ako'y nanatiling katulad ninyo, wika niya sa plaza isang araw. Nagkataon lamang na ako'y pinili upang magbantay, hindi para sa akin, kundi para sa ating lahat. Ang kanyang pamilya ay hindi na nagugutom. Ang kanyang ina ay gumaling ng unti-unti para bang ang biyaya ng kawayanan ay dumaloy din sa kanilang kubo. Ang kanyang mga kapatid ay muling nakakapag-aral at tumutulong sa bukid. Samantala, ang puting duwende ay bihira na lamang magpakita, ngunit alam ni Gardo na hindi ito nawala. Sa bawat pag-aspas ng kawayan, sa bawat ihip ng malamig na hangin, ramdam niya ang presensya ng kanyang kaalyado. Hindi ka nag-iisa, Gardo. Bulong ng duwende minsang nagpakita sa kanyang panaginip. Habang buhay kang bantay ng kawayanan at habang may dilim, lagi mong dala ang liwanag. At mula noon, naging alamat si Gardo sa kanilang baryo. Isinasalaysay ng matatanda ang kanyang mga pakikipaglaban sa mga halimaw ng dilim at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng tapang at kabutihan. Ang dating binatang mangangaso ay tinawag na ngayon ng lahat bilang tagapangalaga ng kawayanan. Ngunit sa malayo, sa hindi pa nararating ng kanyang mga mata, alam niyang may iba pang dilim na nagtatago, mga nilalang na naghihintay ng pagkakataong sumalakay. At sa oras na iyon, si Gardo'y handang-handa. Sapagkat siya'y hindi na basta mangangaso lamang, kundi isang bayani, isang bantay na magpakailanman ay nakatindig para sa kanyang pamilya, sa kanyang baryo at sa buong kagubatan. Wakas.